Tisoy spotted sa Quezon City. Ano kaya ginagawa ni Alden mga kasambreros no, sa Quezon. Tapos si Kath naman sa Makati City mga kasambreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahan ko ito, yung bagong post ng White Flower Philippines para kay Alden mga kasambreros. Ito po ay pinost kagabi sa Facebook page ng White Flower. So ang cute kasi si Lola, no, ang kasama dito ni Phenomenal Box Office Cinema King, no? Parang Chinese yata na Lola ito. 12 hours ago, White Flower Philippines, same bottle, different generation, same relief. Some brands trend, some brands stay in the family. White Flower, trusted since 1927. Grabe no? Ang tagal na pala nito mga kasembreros na tapos picture ni Tisoy at saka ng ni Nanay mga kasembreros. So sobrang cute lang at saka sobrang kulit na si Nanay at saka si Alden mga kasembreros. Tapos si Kath naman ay pinost din dito ni Naybara Lopez, no, 3 hours ago. Few names are as embedded into the modern Philippine entertainment scene as Catherine Bernardo from her early days. So ito po ay parang okay, so akala ko kasi black and white ito, akala ko yung sa Mega Magazine nila mga kasembreros ni Alden. Pero hindi pala. Tapos, yun, sabi pa dito sa isa, 11 hours ago, posted naman ito. Grabe daming reactions, so 207. You deserve all achievement. Congratulations, Catherine Bernardo. Box office queen, Asia superstar. Tapos, picture ni Kat na parang brown naman siya dito. Ito, sobrang cute nito ni baby. Kasi umiiyak siya. Tapos nung sabi ng mga nakasama niya, Alden. Tapos ngumiti na siya ulit mga kasembreros. So naging stress reliever tuloy si Alden ng baby. So fan na fan siya siguro ni Alden, no, mga kasembreros. So, yun, grabe yung ang cute na ni baby kasi nung narinig niya yung pangalan ni Alden, parang parang aakto na siya na didila mga kasembreros, no, tulad din sa wacky face nga ni Alden, mga kasembreros. So, ang cute lang, mamaya, ipi-play ko ito para mapakinggan niyo po, no, mga kasembreros. Sobrang cute niya, baby boy, mga kasembreros. Tapos, may video dito na parang tinawag si Kath, tapos nag-hi siya, no? A beauty with heart, ang ganda at ang bait talaga ng isang Catherine Bernardo. So sabi niya dito, no? Tapos yung picture na nilagay niya pa sa taas at baba kay Alden, mga kasembreros, no? Na nag-upload mismo ng talito ng video. So hindi ko lang alam kung saang event ito. Wait. Hindi ko lang si Alden ito, na mga kasembreros itong sa kilid niya. Or baka si Donnie Pangilinan, pwede rin po mga kasembreros. So, pero hindi, or si Kyle, yung naka-brown na lalaki, no? Parang tapos may nakatalikod na babae. Yung buhok na to, pwede rin siyang kasi matangkad no? Pwede siyang si Kyle Echari, ito naka-brown. Tapos, yung girl naman ay pwedeng sino kaya si Kai Montinola. So pwede, no, mga kasembreros. Pero parang kausap, parang ako si Johnny Manahan ba itong kausap ni Kath? Hindi, si Johnny Manahan matangkad no, 6-footer si Johnny Manahan. So ito po ay palagay ko ibang okay, parang Pilipinas Got Talent pa ito, mga kasembreros. Parang si Tatay Cardo. Okay, si Tatay Cardo ba tong kausap niya, no, na matanda, mga kasembreros. So pero yun, kagabi lang kasi pinost pwedeng recent ito. Tapos spotted si Kath dito nga sa area, mga kasembreros. Tapos nakuhaan siya ng picture, tapos tinawag siyang hi Kath, sabing ganoon sa kanya. So super bait. Tapos 14 hours ago, nag-post din ang View Philippines ng panibagong teaser photos. So ito naman ay hindi kina Alden, no, kundi kina Hanbin Kim Jisoo, si Kailin, at saka Vince Maristella, at saka si Gab Lagman yata ito, mga kasembreros.
So one island, so many stories, but when feelings get involved, things can get complicated. Love Siargao premieres June 26. So yun no, bukas na ito mga kasembreros magpi-premiere sa View Philippines. Yung Siargao nga ni Alden. So abangan natin ito. Hindi ko lang alam kung anong oras, no? Yung pag-premiere nila mga kasembreros sa View. Pero palagay ko ay gabi siguro, no? Kasi usually naman gabi ang tao ay nanonood at saka nagpapahinga na sa kanilang mga tahanan. So pag prime time, di ba? Pag gabi talaga yung mga kasembreros. So ito ay series. Ito po ay aabangan na lang natin, no, kung ano yung kanilang magiging desisyon dito mga kasembreros. Tapos ito, no, si Kath ay parang taping nila, no, ng Someone Someday ito mga kasembreros. So kasama niya dito of course si James Reid. So parang dito ay naka-green una si Kath. Tapos si James naman ay alam ko yung yung pangalawang video or pangalawang okay. So akala ko para kasi siyang edited no. So parang si James Reid dito at saka si Kath ay parang minamatch nila mga kasembreros. So pero yun, taping ito ng Someone Someday pa mga kasembreros. So aabangan din natin ito, no. Tapos of course yung Madam Tussauds ni Kath mga kasembreros. So busy no ang Kath din sa parehong ganap. Taping dito, endorsement doon, guesting dito, interview doon. Tapos si Alden naman ay spotted pa, no, dito sa So ito yung ating major item, no. Si Alden po ay spotted sa Quezon City. Dito kasi may pinost mga kasembreros. Alden spotted last night sa Michael Dabois restaurant. So si Michael Dabois ay isa siyang French, no. Tapos meron siyang restaurant dito sa Pilipinas. So kung isi-search niyo po kasi ang Michael Dabois ay siya, no, sa Quezon City siya mga kasembreros. So hindi ko lang pang nag-dine-in siya dito. Kasi Quezon Makati malapit lang naman. Hindi, malayo. Medyo malayo siya mga kasembreros. So Michael Dabois fine dining 2,000 pesos and over cuisines, something like that mga kasembreros. So sa Quezon City sila matatagpuan, no, mga kasembreros. So hindi ko lang alam kung baka kumain lang si Alden dito sa siya no. Malapit sa sa UP Diliman. Ang exact address niya ay South Triangle 49 Summer Avenue, Diliman, Quezon City. So yun siya, no, Metro Manila. Ito po ay dito kanilang restaurant nga mga customer. So dito ay may kasama of course na nagpa-picture si Alden, kasama yung parang may-ari and yung ibang crew mga kasembreros ng Michael Dabois. So hindi ko lang sure kasi kagabi no, last night daw to or the other night mga kasembreros kasi nga ay kagabi lang to pinost mga kasembreros. So HNG na parang ganoon siya mga kasembreros, na tapos si Alden dito ay nakakap. Parang bago sa akin kasi kung luma or naisama ko nung nakaraan ay malalaman ko rin mga kasembreros, pero ito po ay parang bago, no, recent na picture niya Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos si Kath naman, so ito na yung video na bumisita si Kath mga kasembreros kay Dr. Ivy mga kasembreros. So yung kanyang agenda dito ay parang nagpa-enhance siya ng kanyang lips mga kasembreros, no. Ivy Strawberry Lips yung kanyang agenda dito mga kasembreros. So ayun, nag-usap-usap sila ni Doc Ivy, tapos yung basta about lips na mga kasembreros yung kanilang pinag-uusapan dito. So mamaya i-play ko ito. So sa Makati ito ha mga kasembreros. Ito po ay tawag dito ang clinic nila Kath or clinic nila Doc Ivy sa Makati. So first time din niya, no, Ivy Star Makati. So grabe, no, pangalan pala yung Ivy Star na clinic, no mga kasembreros. Parang
nagkaroon sila ng iba't ibang branch, tapos may iba't ibang pangalan, pero andun pa rin yung word na Ivy. Kasi nga sila yung sila yung may-ari. So yun po. Tapos papakinggan natin ito mamaya ha. Ito, binigyan ng puto si Alden dito ng isang fan, mga kasembreros. So nagulat si Tisoy at saka nagpasalamat. Tapos yun, nasa escalator sila. Talagang lumingon pa siya na sabi salamat, sabing gano'n ni Alden, mga kasembreros, dito sa fan niya, no? So talagang nakakatuwa. Naka-green si Soiti dito eh. Palagay ko, parang throwback ito, no? During, if I'm not mistaken ha, during Vivo na event niya, mga kasembreros. Suppose ito ni Franz Borjo, USN, tsaka ng TikTok account kanina. So, nung inabot na sa kanya yung puto, ayun, nagpasalamat si Alden, mga kasembreros. So, mamaya tatry ko pong itong i-play na kung gusto niyo pong pakinggan, mga kasembreros. Tapos, 4 hours ago, sabi ni Jason Star, say present Kath then fans. So, dami pa rin nagko-comment to, 25 mga kasembreros. Ito po ay posted ni Jason Star. So, present kami, no? Jason Star sa pagiging Kath then fan, Sir Jason. So, maraming salamat kay Sir Jason. No? Tapos, ito naman 1 hour ago, super angelic, your face mo talaga, yung face mo talaga, Tisoy. Ang daming reactions, so 142 reactions, 1 hour pa lang, mga kasembreros. So, grabe. So, parang naka-side view dito si Soiti na mga kasembreros. Tapos, yun, medyo fluffy yung mukha ni Alden at saka umaanggulo sa camera, of course, no? Ang inyong phenomenal box office cinema king, no? Super angelic talaga. Tapos, yun, countdown ng Love Siargao. So, mamaya, bukas, mga kasembreros, no? June 26, 2026. Abangan nyo po, or abangan natin, of course, no, itong kanilang pandar. Pero mamaya alam ko meron pang yung kaya Ma'am Karen Davila, no, mga kasembreros na kanilang tawag dito, kanilang ipapalabas yung vlog or interview, mga kasembreros ni Ma'am Karen Davila. So, abangan natin yan mamaya, mga kasembreros. Tapos bukas naman ay ang mismong stars, Love Siargao, mga kasembreros. Sorry, may ginagawa kasi ako habang nag-voice over. So, yun, talagang aabangan natin ito, mga kasembreros. So, yun, kailangan kasi mag-subscribe or bumili ng subscription, mga kasembreros, sa View Philippines. So, yun, kailangan niyo pong mag-subscribe, mga kasus. Parang pinakamura itong 1 month or something. Kasi 26 episode series lang naman ito, yung Love Siargao, mga kasembreros. Kung kaya, kahit 1 month subscription lang yung kukunin sa View, ay po pwede, mga kasembreros. So, View Premium. So, ganun po siya, mga kasembreros and mga Kathinatics. Alright, so yan lang actually sa ating Kath then items. Papakinggan natin itong mga kakulitan ng about kay Alden, tapos itong kay Kath, mga kasembreros, no? And then, ang salita ng Panginoon po na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpaalang araw po ha sa bawat isa. Sir Alden! Puto! Uy, talaga? Sige na po, Uy, thank you! Hi, Al. Sir Alden, thank you po! Thank you, Salamat. In 600 meters, turn right onto Conchu Road. Hello from Ivy Star, and today our agenda: Ivy Strawberry Lip. It's my first time. Like it here. Yes, you like it. It's your first time, no? As in first time. First time. As in you've never been here. Yeah, right? Gusto ko here. Tapos ang konti lang ng room. So, papasyal ko pala my lips. Yes. Kasi, I get parang windburns here. yes. Like, I got it last month. Tapos bumalik siya 2 weeks ago. And then Okay. last week, may burn na naman siya here. So, Okay. I'm like, saan kaya yun? Well, It's weather. One is the weather when you're always in the aircon. Like, nakakulog ka sa air conditioning. Oh! Yes. Have you okay. noticed? And then when you don't use lip balm. I always use them. Okay. Promise. Good. Plus, we're doing your strawberry lip today. Okay, guys.
So, para hydrated ka tomorrow for your shoot. Right? Yeah. Let's do it. Let's do it. How often should I do the strawberry? Okay, strawberry lips is something, it's like a lip booster, so which means it's not a filler. So, this one you can do it every 2 to 3 months, but because it's just a booster. It has hyaluronic acid, and it has vitamin B12, and it has small needles. And then it has the strawberry color. Kaya after parang hydrated yung lips na. We'll show you the result. Strawberry. Wow! Wow, diba? So, para siyang yung shade na ginagamit ko na lip balm. Yeah. Really? Thank you. Yes. Napaganda po nating Word of God and very true ito mga kasembreros, no? Sa ating buhay at existence sa mundong ito. Ang title natin ay Pagmamay-ari tayo ng Diyos. Medyo mahaba po ito. Babasahin ko na lang po, no? 1 Corinthians chapter 6 verses 19 hanggang 20. Si Apostle Paul dito nagsasalita, "Do you not know that your body is a house of God where the Holy Spirit lives? God gave you His Holy Spirit. Now you belong to God." Ito pala, you do not belong to yourselves. God bought you with a great price. Grabe, no? So honor God with your body. You belong to Him. So paulit-ulit, no, na sinabi dito ni Apostol Pablo. So by the way, I'm using New Life Version na Bible, mga kasembreros. So minsan New King James Version, sometimes New Life Version, sometimes New Living Translation na version. So whichever is applicable or relatable o parang easily to understand, mga kasembreros. So pagmamayari tayo ng Diyos, okay? Ang isa sa pinaka dapat na pinagtutunan natin ng focus dito, yung binili tayo ng Diyos, mga kasembreros, at a great price. Kaya ang sasabing great price dito, hindi siya pera ang ginamit, kundi ang dugo ni Lord Jesus Christ, mga kasembreros, na siya po ay namatay para sa atin, dumanak ang kanyang dugo. No, we were not worthy. No single human being was worthy to pay the price. Only Jesus Christ, mga kasembreros. That is why binili tayo ng halaga na hindi po kayang tumbasan ng anumang material things, anumang buhay ng tao, o ng sino man dyan na hari o presidente, for example. Kahit na ikaw pang bilyonaryo, trilyonaryo sa mundong ito, kahit na ikaw pang may-ari ng kalahati ng mundong ito, you were not worthy and we will not be worthy. Walang ibang worthy, mga kasembreros, or karapat-dapat na walang aabot dun sa presyo na requirement ni God the Father, kasi grabe ng kasalanan ng tao, no? Kunwari, isang tao na sasakdal, multiple cases, no, yung kanyang kinakaharap, mga kasembreros. Kunwari, meron pang murder, meron pang rape, meron pang robbery, meron pang plunder, meron pang homicide, meron pang basta, no, obstruction of justice, no, lahat ng kaso, parang ganoon siya, mga kasembreros, ang ating kinaharap dati, noon hanggang ngayon naman, mga kasembreros, pero iba nung dumating ang grace na si Lord Jesus Christ, mga kasembreros. Immorality, adultery, naku pa pang pagbabasehan, mga kasembreros, yung 10 commandments, bagsak, no, at saka nakumit lahat ng tao yon, no. Idolatry, no, yung pagsasamba sa mga Diyos-Diyosa, nagkaroon na ng ibang Diyos sa mga tao, hindi na nila sinamba ang tunay na Diyos, no, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, no. Gumawa na sila ng mga imahe-imahe, mga ginawa ng tao, so yun ang kanilang sinamba, mga kasembreros. Tapos immorality, lawlessness, no, wala nang hindi na nangiral ang batas. Violence ang nangiral, no, kaliwat kanan ang labanan, kaliwat kanan ang gulo, because chaotic, no, kasi nga hindi umiiral ang justice. Kapag hindi umiiral ang justice or ang batas sa isang community, sa isang bansa at sa mundo in general, ay gulo, no, kahit na pumatay ako, okay lang, wala namang magkakaso, wala namang kukulong sa akin. Kahit na kahit na magnakaw ako, okay lang, wala namang So kahit na mangagaw ako ng asawa na may asawa, okay lang. So kasi wala namang umiral na batas. So ganun po ka-chaotic, mga kasembreros, nung dinatnan at nung dumating si Lord Jesus Christ. That is why malaking requirement. Kasi nga kung isa-isang kaso, kagaya na mention ko kanina,
maraming ang laki ng danyos na yung gagastusin or yung iyong pampiyansa mga customers. So kung wala kang pera, no, kasi ang humanity ay talagang samot-sari na yung kasalanan, at ang puot, ang galit ng Diyos ay sumobra ng mga customers, dumating na sa sukdulan, no? Kung umabot na sa langit ang galit ng Diyos dahil sa sa term ng mga tao ay kawalang hiyaan ng humanity mga customers, kung kaya kailangan na ng malaking presyo, malaking price mga customers na pambayad, and walang iba, no, walang ibang kakasya doon sa presyo na requirement or hiningi ni God the Father. Alam nyo, kung titingnan nyo po yung complete angle na syempre hindi natin ma-achieve yun mga customers, pero isipin natin to si Lord, una ang tao nagkasala, okay, sa time ni Adan at Eva, tapos nung sa time ni Noah, tapos sa time ni Moises, and so on. Tao ang nagkasala, tapos syempre dumating ang 10 Commandments kay Moises, kasi nga kung hindi lalagyan ng batas, nga kagaya na mention natin kanina, magpapatuloy ang kasamaan kasi nga walang pagbabasehan na standards or batas na alituntunin na susundin ng mga tao. Pwede palang mag-agaw ng asawa, pwede palang magnakaw, pwede palang magpumatay, pwede palang hindi igalang ang Sabbath, o pwede palang hindi igalang ang magulang. So kung kaya nandun yung 10 Commandments, no, mga kasus, para maging guide ng tao na kailangan pala igalang magulang, kailangan igalang ang nanay, tatay, kailangan mahalin ang kapitbahay, ang kapwa-tao, no, kailangan unahin si Lord, no, kasi wag dapat magkaroon ng ng ibang Diyos maliban sa Diyos, no, kailangan pala hindi dapat magnakaw, no. Wag tayong mainggit, no, ganoon siya mga kasembreros. So kung wala yung 10 Commandments, walang basihan, walang alituntunin, pulisiya na susundin ng tao. Pero no, as time went by nga, alam natin ng storya, ay mas lang dumami ang kasalanan ng tao, no, hindi na sinusunod yung batas. Okay? Tapos di ba? Ang tao na naman nagkasala, no? Ang tao na naman naka-violate at saka nakabasag doon sa batas na sa commandments mga kasembreros. Pero sino ang pinambayad ni Lord? No? Sino ang ginawa niyang ransom? Jesus Christ, ang kanyang anak mga kasembreros. Sa kanyang isipin mo, tao dapat ang magbabayad, no? Kung isipin mo sa analysis at saka sa scenario ng tao, sa level ng tao, ay kung anak mo, ibibigay mo sa ibang tao, tapos ipapako lang sa krus. Di ba? Baliw ang gagawa ng mga customers, but because of the great, and yung lalim, yung lawak, yung taas, yung haba ng pag-ibig ng Diyos, mga customers, ay walang kapantay. That is why He sent His only begotten Son, Jesus Christ, mga kasembreros. So kung isipin mo, tayo ang naka-violate, okay? Tayo ang nagkasala, pero ang gumawa ng paraan para tayo ay maligtas, no, doon sa kapahamakan mga customers in total destruction ay si God the Father pa rin, no, by Him sending His only begotten Son para sa atin. So di ba parang napaka-worthy ng Diyos natin na sambahin at takilain, kasi nga tayo ay sa Kanya mga customers. Kung ba't tinubos ulit tayo para magkaroon ulit tayo ng buhay na walang hanggan, para magkaroon ng access sa heaven, para mamuhay under grace, mamuhay ng may pananampalataya kay Lord Jesus Christ, magkaroon tayo ng pag-asa, magkaroon tayo ng sense of purpose, lahat-lahat ng mga kasembreros na pwedeng ibigay sa tao ay talagang pina-experience freedom, no? Pinalaya tayo sa kasalanan, bondage of sin. So lahat-lahat, mga name it all. Name all good things, all good gifts mga customers na ibigay sa atin ng Diyos. That is why sinasabi dito na pagmamayari tayo ng Diyos, because siya yung bumili sa atin. Siya yung nagtumubo sa atin mga kasombrero. So parang tayo nga, no, kunwari nakakulong ka, kasi nga nasasakdal ka, makasalanan ka, pinatawan ka ng batas ng kaso, tapos napatunayang guilty ka. So doon ka papasok sa kulungan. So pag may tumubos sa iyo, kunwari 15 million o 20 million o 16 billion. So yung tumubos sa iyo, magiging alipin ka nun, no? Magiging magtatrabaho ka sa kanya para mabayaran mo yung utang na pinantubos sa atin. So ganoon din nangyari sa atin mga kasus, lalong-lalo na hindi presyo ng pera, no? Hindi material things, kundi dugo ng kaisa-isang anak ng Diyos mga kasembreros. So that's Lord Jesus Christ. So ang verse na ito is a powerful reminder that our bodies, ang ating mga katawan po ay banal, no, sagrado mga kasus, and should be respected as temples
or house of God, mga kasmers, or house of the Holy Spirit. We as human beings should let the presence of God within us guide how we treat our bodies and live our lives. So yun nga, no? Kasi nga hindi na tayo, kung hindi na tayo pagmamayari nating sarili, ang Diyos na nagmamayari sa atin because we were bought at a great price. So dapat yung masusunod ay yung sa Kanya. Yung Kanyang salita, yung Kanyang instructions, yung Kanyang purpose sa ating buhay, mga kasembreros. So, kasi ang tao, kapag alam niya na, akin to, so gagawin niya ang gusto niya, kahit na mali, mga kasembreros. We can honor God with our bodies by understanding that our bodies are temples of the Holy Spirit or houses of the Holy Spirit. This means taking care of ourselves physically, mentally, and spiritually in order to glorify God. So, kung iingatan natin ating sarili, mga kasembreros, no, physically, mentally daw, no, spiritually, so meron pang financially, meron pang relationally, no, kasi kailangan yung ating social life, yung ating relasyon sa ating magulang, asawa, anak, kapatid, and so on, ay talagang dapat na maganda, maayos. Kumaga pa may kapayapaan, may pag-uunawaan at pagmamahalan sa bawat isa, mga kasembreros. So ito po yung sasabi dito. We have to take care because regalo na itong buhay na ito. Okay? Utang at saka hiram yung buhay na ito sa Diyos, mga kasembreros. That's why we have to take care ourselves, our lives, our bodies, according to the Word of God, no? We should respect for the dwelling place of the Holy Spirit within us by living a healthy lifestyle, making choices that honor God. So, dapat yung ating ginagawa ay nakakalugod sa Diyos. Nagbibigay parangal sa Diyos, mga kasembreros, because pagmamayari na niya tayo. So, kunwari, di ba? Tayo nga, kung minsan may cellphone, kunwari may gamit tayo, tapos pinahiram mo, for example, tapos hindi ingatan yung nung humiram. So pag nasira niya, di ba, nagagalit tayo. So lalong-lalo na po ang Panginoon, mga kasembreros, kapag hindi natin ingatan ang ating sarili. Kasi nga, pagmamayari niya tayo. Okay? Kunwari, cellphone mo, nabasag yung tempered glass. So galit na galit ka. So kasi nga, pagmamayari niya yung cellphone, no, na pinahiram mo, mga kasembreros, tapos yung humiram ay nakasira. So, mas lalo na po ang ating Diyos because our body is sacred and dito nagdidwell, no, nakatira ang Holy Spirit, mga kasembreros. So, ganun po siya. No, ganun po kahalaga, mga kasus, na magkaroon po tayo ng tamang mindset, no, tamang belief, mga kasembreros, na ang ating buhay, ang ating sarili, na yung ating body ay bahay ng Holy Spirit, mga kasembreros, at pagmamayari tayo ng Diyos. Alright, sinang po sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa. And of course, no, right belief, right thinking ang ating Diyos pang nagmamayari sa ating katawan at ating buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.